Hindi nga, kaya nga ngayon, tumakbo ka na. Lalo ngayon, marami ka ng mga natulungan. There will be a right time for that. Alam mo, Ferdinand, mag-humanitarian pa ako ng ilang taon. Sabay babanat ako. Boom! Nandiyan kayo sa tabi mo. Tsaka marami Pinag-iisipan ko, Ferdinand, pinag-iisipan ko, 2000, itong next election o 2022. Kung tatakbo si Ailey ngayon, hindi mo na ako tatakbo. Magpapail tayo, samahan niyo ako, sabay pagdating ng quorum, mag-withdraw ko ng candidacy ko. Ayan, mag-withdraw ko. Your Honor, I withdraw my candidacy to give way to the incoming senatorial aspirant, Amy Marcos. And however, I ordered all the men and women under my command to support the candidacy of Maria Imelda Romualdez Marcos. To accomplish the given assignment. Diba? Putang ina, nag-withdraw si Francis para kay Amy. Bang! Tutok ang camera. 2022, wala nang tatakbo sa Senate. Boom! Pero may posibilidad na tumagba si Gob. Meron. Yun, kasi Ayan, wala na makakalam yan. Kaya minsan, hindi may iwasan. Pumuputo ko yung salita. Anak sa labas. family yun. Oo, ang ina. Family Hindi, sila. kung talagang si Richard Camarita nagtanong-tanong, baka mamaya nagtanong kay Vice Governor Angelo Bar. Okay, eto. Ano natin to Daanan natin to. Ayan, kay po genius na tayo. Okay, eto. Dami nagpapakita kung nasa si Kulaong. Ayan. Mukhang dito, naghanap pa na mapeperahan si Kulaong Galing ng City of Santiago, pumunta pa ng Gabu. Ng Gamo. Malayo yan. Tapos babalik ka na naman ng Kawayan City, pabalik na Manila. Si Kulaong na lang naman yan. Puro gano'n na lang na may pera, pero wala na. Na problema pa nga yan, Chuck, nung nalaman niya, 30 mil ang niya penalty. Late reaction si Kulaong pag pag umahamon ng suntukan. Tutok naman. Okay. Enjoying sa live, listening sa Kulaong time while busy sa works. Let's go and have fun. Ayun. Crazy, thank you Crazy 27. Okay. Ito, syempre, haba ng sagot niya dyan. Tatalim. I withdraw my candidacy to give way to the incoming senatorial aspirant. Ito. Tom Warren, ayun, shoutout. Basta pagpasok ko dito, Boss Mac, nakalike na ako. Ayokong magmukhang Kulaong, nakakasuka. Ganun dapat, di ba? Matik yan, dapat. Pagpasok, like na kayo kagad. Dumayo talaga siya para mangutang lang. Kapal ng mukha niya talaga, Big Mama. Ibang email din. Norhana, thank you sa pag-like. Yung mga hindi pa po nagla-like mag-like na po kayo. Sabdan again. Ano yun? Sabdan again. Brigera Jonah. Yan. Okay. Okay, eto.
Yan. Thank you po sa like. Okay, ito yung audio to nung doon sa topic natin nung nakaraan, yung patungkol sa inamin ni Culaong na sabi niya anak daw siya ni anak siya ni FM Francis Ferdinand Marcos Sr. Ayun. Patayin ko muna tong music kasi medyo mahina to. I-play natin. Hindi nga. Kaya nga ngayon, tumakbo ka na. Lalo ngayon, marami ka ng mga natulungan. There will be a right time for that. Alam mo, Ferdinand, mag-humanitarian pa ako ng ilang taon. Sabay babanat ako. Tinawag niyang Ferdinand. Nandiyan kayo sa tabi mo. Ferdinand. Ay, ba't na-disconnect? Ayun, teka. Tinawag po niyang Ferdinand yung nagre-record sa kanya. Ferdinand pangalan nun nung nagre-record. Ay, nawala yung audio ko. Teka, walang audio. Hello. Ayun, okay na. Kala ko nawala eh. Okay, eto, play ko ulit. A right time for that. Alam mo, Ferdinand. Ayun. Tinawag niyang Ferdinand kasi yung Ferdinand na yan, nakakausap ko yan. Hindi nga. Kaya Nakakausap ko yan. Takot nga yan eh. Na ilalabas ko yung na yan, yung issue na yan. DDS ngayon yun. Yung Ferdinand na yun. Dating loyalista, ngayon ay DDS po. kaya nga ngayon, tumakbo ka na. Lalo ngayon, marami ka ng mga natulungan. There will be a right time for that. Alam mo, Ferdinand, mag-humanitarian pa ako ng ilang taon. Sabay babanat ako. Boom! Nandiyan kayo sa tabi mo. Tsaka marami Pinag-iisipan ko, itong next election o 2022. Kung tatakbo si Amy ngayon, hindi mo na ako tatakbo. Magpapail tayo, samahan niyo ako, sabay pagdating ng quorum, mag-withdraw ko ng candidacy ko. Ayan, mag-withdraw ko. Your Honor, I withdraw my candidacy to give way to the incoming senatorial aspirant, Amy Marcos. And however, I ordered all the men and women under my command to support the candidacy of Maria Imelda Romualdez Marcos. To accomplish the given assignment. Diba? Putang ina, nag-withdraw si Francis para kay Amy. Bang! Tutok ang camera. 2022, wala nang tatakbo sa Senate. Boom! Boom! Diba? Boom! Na-delay lang yung plano ni Culaong kasi nga nakulong. Pero anyway, nakakandidato pa rin naman talaga siya noong 2022. Pero after election, dineklara siyang nuisance candidate. Then, kumandidato na naman ng 2025, doon na nagkatotoo yung kanyang plano na siya po ay magwi-withdraw para ipakita sa taong bayan na siya po ay umaatras sa laban para mag-giveaway kay Amy Marcos. Nadagdagan pa yung kanyang dahilan. Bakit? Kasi nga po, sinasabi rin niya na kaya siya umaatras para hindi na gumastos ng 100 million ang COMELEC dahil sa kanyang pagkaka-nuisance candidate. Pero may posibilidad na tumagba si Gob. Meron. Kasi Wala na makakalam yan. Kaya minsan, hindi may iwasan kung puto yung salita. Anak sa lawas. family yun. Ang ina. Family Hindi, kung talagang si Richard Camarita nagtanong-tanong, baka mamaya nagtanong si Vice Governor Angelo Bar. Ayun, naputol na doon eh. Ngayon, dito na po yan. Ito na yun, dito na ngayon papasok. Ito nga kinukuda ni Culaong kanina.
Patungkol po diyan na yung sinasabi nga niya na para daw sa etong pag-atras niya, para kay Amy Marcos. Nung tumakbo ako, nag-iisa ako, Ayan, eto yun. may sarili ako supporter, may Pilipino. Nung tumakbo ako, nag-iisa ako, independent ako, 5 milyon yung bumoto sa akin, ako lang yun. Di ba? Oh. Oo, 5 milyon ang bumoto sa'yo kasi akala nila nga, ikaw si Francis Leo Marcos. Hindi nila alam na ikaw si Norman Mangusin. Try mong kumandidatong Mangusin ang apelido mo. Ewan ko lang kung bumoto sa'yo. Di ba? Pero dito, this time, hinihikayat ko lahat ng supporter ko na kung meron kayong susuportahan, suportahan natin si Senator Amy Marcos. Pero sir, nung nag-file ka ng COC, alam mo naman natatakbo si Senator Amy. Of course, alam ko. Oo, so dalawa pa rin naman kayo. Why, bakit nag-withdraw kayo ngayon? Given that explanation. Ang pinaka-main reason ng withdrawal ko is to avoid the government is spending another 132 million para lang sa balota ko. Ngayon, kung hakayaan ko sila na i-shred yung 6 million ballot na print na para lang sa kapakanan ko, hindi ako mabuting tao doon. Para saan pa at naging good Samaritan tayo. So, yun lang. Di ba? Yan yung kanyang mga pakulo. Yan yung kanyang mga banat. Eto pa, meron pa dito Eto. Umatras na sa pagtakbong senador para sa Bilang Pilipino 2025 ang online personality na si Francis Leo Marcos. Nasa kanyang pag-atras na antala na naman ang pag-iimprenta ng mga balota. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Ayokong gumastos ang gobyerno. Dumiretso sa tanggapan ng COMELEC ang online personality na si Francis Leo Marcos. Galing pa siyang Vintar, Ilocos Norte. Ang pakay niya, formal nang umatras sa kandidatura sa pagkasenador sa darating na Bilang Pilipino 2025. Yan ay kahit naglabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order laban sa desisyon ng COMELEC na ideklara siyang nuisance candidate. Dahil sa mga inilabas sa TRO ng SC na aantala ang pagre-reprint ng mga balota. Nanghihinayang naman daw si Francis Leo Marcos sakaling masayang ulit ang mga balota dahil sa panibagong adjustment na gagawin ng COMELEC. Hindi yan nanghihinayang. Kasi kung yan talaga nanghihinayang, hindi na yan kakandidato. Diba? Kung talaga nanghihinayang ka, Kulaong, ba't ka pa kumandidato? Kaya yung kanyang sinasabi na nanghihinayang, pabalat niya na lang yun. Niya na lang yun. Tawag doon, yung pakitang tao lang, na kunwari nanghihinayang. Kasi in the first place na kumandidato ka, gamit mo peking pangalan, kriminal ka, convicted ka, ang alam ko, convicted, hindi na pwedeng tumakbo yan Diba? Na-convict ka na sa krimen. Paano ka pa makakakandidato? Baka nga mamaya, yan ang dahilan Kaya siya umatras na Baka masilip na siya ay convicted. Baka mamaya masilip siya ng COMELEC. Diba po? Hindi po talaga yan yung sabihin nanghihinayang para napakabait. Dapat kung nanghihinayang ka, hindi ka nakakandidato. Pekeng Marcos, convicted. Diba? Budol-budol. Tapos ngayon, nag-emerge yung issue na hinuhukay ni Sabi. Yung patungkol sa kaso kaya Rodel Palorina. Baka mamaya sabit din si Kulaong dyan. Nako, dagdag kaso na naman. The money of the people will be spent for nothing. So kung ako lang yung magiging hadlang para gumastos na naman ng panibagong 100 milyon ng gobyerno, mas mamatamisin ko na lang, marami pa namang eleksyon Isa rin sa dahilan kung bakit siya umatras sa pagkasenador ay para raw magbigay daan sa pagtakbo ng re-electionist na si Senator Amy Marcos. Masasapawan niya kasi sa balota ang senadora sakaling tumuli siya sa pagtakbo. Posible raw malito ang mga botante kung dalawa silang Marcos sa balota. Alam naman ni Manang na mahal ko yan Ngayon kung tanungin nyo na lang siya kung mahal niya ako o hindi.
Bumanat na naman ang Manang. Akala mo close na close talaga eh. Kasi kung dalawa nga kaming Marcos doon, baka parehas pa kaming matalo. Imbis na kahit papano may Marcos na magsisilbi sa bayan, eh mawala pa. Di ba? Kita nyo? Imbis daw na may Marcos na magsisilbi sa bayan, eh baka daw mawala pa. Alam mo yung buhat-buhat niya yung sarili niya, Marcos ako. Marcos ako. Di ba? Pucha talaga to si Kulaong. Ano? Kaya alam nyo yung ano dito talaga, solusyon dito, dito kay Kulaong para yung solusyon talaga para matigil ang mga katarantaduhan na ito ni Kulaong. Siguro pansinin na yan ni PBBM. Silipin na po ng kumbaga mas malalim ang pagkatao nito kasi nga po may mga krimento na kinasasangkutan, naging convicted na. Kasi baka mamaya 2028 election kumandidato na naman to. Sayang po ang pera. Tapos pag nadeklara na namang nuisance candidate, punta na naman ng Supreme Court, hingi na naman ng TRO. Diba? Masyadong ano tong si Kulao pasikat. Ngayon, parang ano po para pong ang ano ko talaga kapag convicted ka, hindi ka na pwedeng kumandidato dyan pwera na lang siguro kung ano talaga, meron siyang ano tawag dito. Pero di pa naman natin sure. Tignan natin kung sa mga darating na eleksyon makakakandidato pa to. Kung merong po question. Kasi wala naman tayong di pa natin to naiisip. Sayang. Dapat kanina nung may kausap akong abogado, tinanong ko na diba? Dito pa lang sa pagsasabi niya na dalawa kaming Marcos na kakandidato, baka matalo pa kami. Diba? Parang akala mo, kasama niya sa bahay yung mga Marcos Wala pa. Wala raw nangumbisi sa kanyang umatras. Katunayan, tumakbo rin noong 2022 election si Francis Leo Marcos bilang senador. Umabot pa nga sa halos 5 milyong botong nakuha niya. Pero hindi naalala nitong nitong News 5 na etong si Kulaong ay nabalita yan na siya ay nuisance candidate. Okay, hanapin natin yung yung balita dyan. Kasi alam ko may balita yan dineklara siyang nuisance candidate. Okay, Batas versus nuisance candidate 4 years ago. Hindi lang yan ngayon taon, hindi lang ngayon taon yan. Ang tagal na niya ang tagal na niya na balita. Sayang Nasaan ba yun? Maganda to mapanood ninyo yun Alam ko na yan nabalita. Sinabi pa nga yan nuisance candidate. Tapos na yung kanyang tapos na yung election noong time na yon. Baka sa aking mga vlog, tignan ko dito sa aking kasi maganda rin makita natin yun Baka nandito sa vlog ko. Sa aking YouTube, sa aking channel. Tignan natin. Wala yung Okay, tignan nga natin.
Okay. Ito, meron ako ditong vlog patungkol dito. Pero hindi ko alam kung tama ba to. Okay. Hindi. Ito yung ano. Kasi ano to eh. Anong date ko ba to binlog? November 15, 2021. Hindi ko sure kung tinalakay na ba dito na nuisance itong si Kulaong. Kung sinabi ba na nuisance to. Kay Mercy. Panood nyo na po, ipi-premiere ko. Painitin naming mga vlogger ang pangalan yan hanggang ako'y umuwi ng October. Walang kwenta ang sistema ng ating pamahalaan, hindi tinutulungan ng mga mahihirap. Diba? Nako tak na ako ang nangungunang sumisigaw ng FLM lang ang malakas doon sa caravan na yon. Mukha akong gago. Diba? Mukha akong tanga. Sisigaw ako doon, FLM lang ang malakas. Yeah. Samantalang yung mga tao na alam niya, no? Alam na budol-budol si Kulao. Sasabi, tignan mo yung tokmol na yun. FLM lang daw ang malakas scammer yun. Diba? Kaya alam yung pala kasunod. Evaluation ng mga kandidato. Tingnan natin yung mga merong legitimate intention to run for office. At sino yung mga ang katotohanan. But may echo. 18, si Delima, number 19. Yeah, yan idol nyo, maghihilo na lang ng kabayan, kartela. Hindi ko makita yung after ng election dinisqualify siya Ala, hindi ko makita. Buti di ka nangitim sa sikat ng araw ng campaign election map. Hindi, wala na. 20 na yan November 15, 2021. Wala, hindi ako, wala na ako dyan kay Kulaong. May 2021 kami umalis, May 9 or May 10. Kaya wala na ako kay Kulaong ng time na yan. Yun sinasabi ko nga doon, kung ako'y sumama sa sa kampanya kasama ako sa kampanya kay Kulaong tapos sisigaw ako na FLM malakas di mukha akong tanga nga nun. Ang daming account na to si Ate Jonah, Ate Jonah Briguera, kalihim ni Briguera. FLM lang madahak. Boss Mac, para ka palang clown nung nasa kulto ni Kulaong dati, hype na Kulaong na yan. Edward Luna. Hindi, wala na ako doon. Di sa pinilay ko na yun, wala na ako doon. Binabatikos ko na nga si Kulaong nun Okay, salamat sinubscribe ni Ate Jonah yung lahat ng kanyang account. Feel niya na bilong siya sa mga Marcos. Tingnan natin ngayon na nakatutok sa kanyang spotlight ngayon. Oo nga, oo. Kahit pa paano, may meron ding impluwensya si Rowena Guanzon. Baka niya sa mga kaibigan niya, di ba? Walang pondo yan, Mac. Malabo nang makalusot yan. Tama. Wag mo ako mamanang-manang. Si Casper lang ang manang mo. Big Mama, para lang masabi nagbigay siya at magkaroon ng utang na loob si Aimee. Katarantaduhan mo, Kulaong. Patyo ka. Gigil mo naman ako.